We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Magandang umaga! Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Hatid namin ang mahalagang lokal na balita mula sa Luzon. Good morning, partner! Good morning sa iyo, partner. Good morning sa ating mga kapuso. Oy, mamaya makakasama natin si Kapusong Gab de Luna. International Coastal Clean-up Month ngayon. Alam mo naman, Kapuso ng Kalikasan, di ba? Oo, naglinis na si Gab doon. Mga kapuso, mamaya rin ay abangan natin ang Barda, Barbie Forteza at David Licauco. Mamaya na yan. Narito na ang mga unang balita. 1.3 billion pesos na budget ng Dagupan City ngayong taon. Aprobado na. May ulat si Jasmine Gabriel Galban. Pasado na ang 1.3 billion pesos sa 2023 budget ng Dagupan City matapos aprubahan sa sesyon ng Sangguniang Panlungsod kahapon. Ayon sa alkalde ng syudad, kabilang sa mabibigyang prioridad sa budget ay ang mga scholar, infrastructure project, health services at iba pa. I call this a delay of services. Kasi itong na-approve na, kailangan habulin na namin. Habulin na namin lalo yung mga infra. Kasi nung ginawa namin yung mga infra na yan, supposed to be pagdating ng bagyo o gano'n na tag-ulan, tapos na. Isang third-year student na si Queen Love Castillo sa natutuwa sa pagkapasa ng budget. Isa siya sa mga scholar ng syudad. Yes po, sobrang malaking bagay lalo na po sa amin at sa mga new scholar po ng bayan po ng Dagupan City. Kasi po marami pong nangangarap na makapasok sa scholarship po. Pero giit ni Councilor Red Erfe Mejia na chairman ng Committee on Finance, Budget and Appropriations, may irregularidad umano sa pagkapasa ng 2023 budget. Wala raw sa agenda sa regular session ang pagpasa sa annual budget. Nilinaw rin ni Mejia na hindi naman kontra ang Majority 7 sa pagpasa ng budget. Mahalaga lang na dumaan sa tamang proseso. Sumulat din po kami sa DBM or Department of Budget and Management at isinalaysay din po namin sa aming liham sa kanila yung mga irregularities po sa pagpasa ng budget. Ganon din po, nag-cite din po kami ng mga provisions sa local government code as well as mga circulars na galing po ng Department of Budget. Jasmine Gabriel Galban para sa Mornings with GMA Regional TV. Konstruksyon ng Olympic-size swimming pool sa Mangaldan National High School mahigit isang taon nang nakatenga. Naritong report ni Russell Simorio. Tinubuan na ng matataas na damo ang paligid ng hindi pa natatapos na Olympic-size swimming pool sa loob ng Mangaldan National High School. Ayon sa pamunuan ng paaralan, mahigit isang taon nang nakatenga ang proyekto matapos matigil ang konstruksyon noong second quarter ng 2022. Hindi raw mabuo ng paaralan ng swimming team na sasabak sana sa mga kompetisyon dahil hindi pa natatapos ang swimming pool. Nahihirapan po tayo dahil wala tayong swimming pool. Ang practice nila gaganapin lang sa beach, probably San Fabian or pupunta yan ng Dagupan para lang makipag-practice. Ayon sa Municipal Engineering Office, kasama nila ang DPWH sa proyekto. Kasado na umano ang budget para sa second phase ng proyekto na posibleng simulan sa susunod na taon. Galing kasi ang DPWH dito, sir. Sa kanila magagaling ang pondo. Na-identify namin na yun na lang po. I-allocate na lang po yung budget. Ay gagawa nila ng plano, ito program. Samantala, naglagay ng warning signages ang paaralan sa palibot ng swimming pool para iwas disgrasya sa mga estudyante. Napuno kasi ng tubig ang swimming pool dahil sa mga pag-ulan. To protect the safety and security of our students. Kasi alam nyo na po, pagka tubig ang pinag-uusapan, nakakaengganyo ng mga bata na pwedeng tumingin, maglaro. Russell Simorio para sa Mornings with GMA Regional TV. Mga kapuso, may bagong disenyo ng TIN card ang Bureau of Internal Revenue.
Kulay light green sa harap at dilaw naman ang likod at mayroon na ring QR code. Isa umano itong solusyon ng BIR para maiwasan ang paglipanan ng fake TIN cards. Pero paglilinaw ng tanggapan, valid pa rin sa anumang transaksyon ang dating disenyo ng TIN card na kulay dilaw. Nasa 450,000 na kaba ng palay ang target na mabili ng NFA simula ngayong Setyembre hanggang sa matapos ang anihan ng mga magsasaka. Umaasa ang NFA na magbebenta sa kanila ang mga magsasaka dahil sa kanilang mataas na buying price ng palay. Ayon kay Rodolfo Corpus, branch manager ng NFA Eastern Pangasinan, nasa 23 pesos per kilo ang buying price nila ng palay. Kailangan daw ng NFA ang supply dahil ubos na ang stock sa kanilang mga bodega. Inilibing na ang 13 anyos na binatilyo na si Charles Edward Sorquinia na pinagbabarila habang nagtitinda ng balut sa isang lamay sa Barangay Pulay, Villasis, Pangasinan. Ayon kay Police Major Glenn Dulay, hepe ng Villasis Police, may tuturing na case cleared na ang kaso sa pagpatay sa binatilyo. Tukoy na ang pagkakakilanlan ng dalawang sospek sa krimen. Ayon sa pulisya, may pagkakahawig ang biktima sa tunay na target ng dalawang sospek. Mahaharap sa kaukulang kaso ang dalawang sospek na hindi pa pinangalanan ng otoridad para hindi makaapekto sa kanilang operasyon. 5 umano'y tulak ng ilegal na droga ang naaresto sa bypass operation ng PDEA at PNP sa San Carlos Heights, Irisan, Baguio City. Nakumpiska sa mga sospek ang tinatayang 10 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 68,000 pesos. Ilang drug paraphernalia rin ang nakuha sa operasyon. Pansamantalang nasa kustodiya ng PDEA ang mga naaresto habang inihahanda ang kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 laban sa kanila. Wala pang pahayag ang mga sospek. Mga kapuso, 2 LPA binabantayan sa loob at labas ng PAR. Tutukan sa report. Mga kapuso, may 2 low-pressure area ang binabantayan sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Namataan ng Pag-asa ang isa, 800 kilometers silangan ng extreme northern Luzon. Nasa loob yan ng ating PAR. Ito yung may trough na nagpapaulan ngayon sa ilang panig ng ating bansa. Ang isa pang LPA, namataan 1,850 kilometers silangan ng Southern Luzon at nasa labas yan ng PAR. Sa mga susunod na araw, posible itong pumasok sa PAR, sabi ng Pag-asa. Ngayong umaga, asahan ng pag-ulan sa ilang panig ng Pangasinan at Zambales base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Magpapatuloy yan at magiging malawakan sa Northern at Central Luzon pagsapit ng hapon. Posible ang heavy to intense rain sa ilang lugar na maaaring mauwi sa baha o landslide. Chris Zuniga para sa Mornings with GMA Regional TV. Sako-sakong basura na kolekta sa coastal cleanup sa Ilocos Norte. May live report si Gab De Luna. Gab, good morning. Good morning, CJ. Ngayong buwan, ginugunita ang International Coastal Cleanup. Kaya naman nagkaroon ng malawakang cleanup drive ang ating mga volunteers kasama ang sangay ng ating health sector dito sa lalawigan upang sigurado natin ang kalinisan sa ating kapaligiran. Maagang sinimulan ang coastal cleanup ng DOH sa Curimaw, Ilocos Norte. Bahagi ito ng Linis Ligtas Cleanup Drive na programa ng DOH. Nasa mahigit 10 sako ng basura ang nakolekta sa coastal cleanup. Nakaramihan ay mga single-use plastic. Mostly po yung mga plastic nung pang bagyong Egay at yung mga kahoy na naianod. Alam naman po natin na isang tourist destination dito, so we would like to help din. Patuloy ang pagsusulong ng otoridad na ipagbawal ang single-use plastic. Ginanap din ang poster-making contest na bahagi ng programa. Laking tuwa ng Curimaw Municipal Health Office na napili ang bayan para sa coastal cleanup. Marami pa rin daw kasing kalat na dulot ng mga nagdaang bagyo. Actually, we are very grateful and blessed po since among the 21 municipalities and 2 cities of the province of Ilocos Norte, yung Curimaw po talaga ang napili. Aside from the fact na coastal municipality po siya.
Andito nga tayo sa Calea Beach dito sa Laoag City kung saan ito ang pinakamalapit na beach dito sa ating syudad. Kaya naman maraming mga certified beach lovers at beach goers dito sa dagat. Kasama rin si Sir Jake. Sir, paano po yung binabalik-balikan natin dito sa Calea Beach? At ano po yung ginagawa natin para mapanatili natin yung kalinisan sa ating dagat? Ang binabalik-balikan po namin is yung kagandahan ng karagatan, lalo na po pag sunrise or sunset. Ayun, paano nga natin mapapanatili yung kalinisan ng ating dagat, sir? Sa mga dadayo po dito is magdala po kayo ng basurahan or trash bags para manatiling malinis ang karagatan. Ayun, salamat po Sir Jake. At yun nga, bukod sa dito sa Calea Beach, pwede rin nating bisitahin o pasyalan yung Saud Beach sa Pagudpud naman yan at yung sa Subli Beach sa Corimao naman yan. Basta alalahanin lang natin ang clean as you go. Yan muna ang latest dito sa Ilocos Norte. Balik sa iyo, CJ. Maraming salamat, Gab De Luna. Karera ng mga alimango tampok sa Camarines Norte. Tunghayan sa report. Nagdala ng good vibes sa publiko ang isinagawang karera ng mga alimango sa bayan ng Daet, Camarines Norte. Ayon sa Office of the Provincial Agriculture, isang uri lamang ng alimango ang isinabak sa kompetisyon habang tiniyak naman na magkakapareho ang timbang ng mga ito. Hindi tulad ng ibang hayop na isinasabak sa karera, ang mga alimango ay inilagay muna sa isang maliit na guhit na bilog at matapos pakawalan ang mga ito. Nagunahan ang mga ito na makalabas sa isa namang malaking guhit na bilog na nagsilbi namang finish line. Bawat bayan ay may kalahok sa kompetisyon at nanguna rito ang alimango na dala ni Roberto na mula pa sa bayan ng Paracale. Sa ngayon po ay tuwan-tuwa ako at ako ang nanalo. Labis din ang kasiyahan ng mga nanood dahil hindi raw nila akalain na pwede rin palang isabak sa karera ang mga alimango. Hindi ko nga po alam na may ganun pala na pinaglalaban po yung mga crab at tinitingnan po kasi sino ang pinakamabilis. Hindi ko po yun alam. Ngayon ko lang po yung nakita. Samantala, maliban sa naturang kompetisyon, iba't ibang produkto ng mga mangingisda ang itinampok sa Freedom Park ng Daet. Ang mga naturang aktibidad ay bahagi ng pagdiriwang ng Fish Conservation Week sa probinsya. Chris Novello para sa Mornings with GMA Regional TV. LPU Pirates nalusutan ang Letran Knights sa score na 70-69. Tunghayan sa report. Nalusutan ng LPU Pirates ang Letran Knights sa kanilang laban sa NCAA Season 99 sa score na 70-69. Ito na ikalawang sunod na panalo ng LPU habang wala pang naitatalang panalo ang defending champion na Letran. Git-gita ng laro mula first quarter hanggang sa huling minuto ng laban. Bumida si John Barba sa kanyang crucial baskets para sa panalo ng Lyceum. Samantala, kumamada ng 24 points si JP Maguliano upang pangunahan ang EAC Generals sa kanilang panalo kontra sa Perpetual Altas 75-67. Muntik nang makapagtala ng double-double performance si Maguliano matapos humugot din ng 9 na rebounds. Bukod kay Maguliano, nagpakitang gilas din sa laro si Cyrus Nitura at Ralph Robin. Sunod na magtatapat ang Benilde Blazers kontra sa JRU Heavy Bombers sa unang laro. Maghaharap naman ang Mapua Cardinals at San Beda Red Lions sa second game. Mapapanood ng laro sa GTV. Chris Zuniga para sa Mornings with GMA Regional TV. Mga kapuso, makakasama natin ang Barda sa pagbabalik ng Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Mga kapuso, una nila tayong pinakilig sa historical fantasy drama series na Maria Clara at Ibarra. Ngayon naman, gabi-gabi natin silang inaabangan sa top rating na action romance TV series na Maging Sino Ka Man. Mga kapuso, huwag na natin patagalin pa. Here with us this morning, Kapuso Primetime Princess Barbie Forteza
at ang pambansang ginoo, David Licauco. Good morning, David and Barbie. Welcome to Mornings with GMA Regional TV. Good morning po. Good morning po sa ating mga kapusang nanonood. First question, right after ng Maria Clara at Ibarra, baliktambalan ang Barda. How does it feel, Barbie and David? Barbie. Good morning, David. Good morning. Morning. Ako muna. Ako, sobrang para sa akin, it feels like coming home. Yes. Kasi after naman po ng Maria Clara at Ibarra, marami naman kaming nagawang projects. Nagka-movie kami together, and thankfully, meron kaming endorsements together. So parang, as time goes by, mas marami kami talaga na pagsasamahan. And ngayon, sa Maging Sino Ka Man, talagang ang saya lang kasi I get to collaborate again with David when it comes to acting, syempre, and doing scenes yun. Oo. David. Ganun din. Good morning ka muna sa Good morning sa mga kapuso natin dito sa Northern Luzon. No? Yes, Yeah. North and Central Luzon. Talk of the town nga ang Maging Sino Ka Man. Wow. Paano nga ba nag-internalize ang isang Barbie Forteza at David Licauco sa kanilang karakter? Ako kasi kapag ang ginagawa ko talagang switch ko yung sarili ko, okay, carding na ako this one. Yung lakad, kung paano magsalita. Dapat pag nakahikaw ka, carding ka. Oo, yun na. Nahikaw ka bang Pero palagi na ako mahigaw. palagi ka na tulog bang ako. may... Kahit tulog ka? Kasi hindi ako marunong magtanggal. Okay. Pinalagay niya kasi yan para for character input. Ganyan, nagpahigaw ka. Ganyan. Si Barbie parang hindi na nag-internalize eh. Ang galing niya eh. Ako, inaaral po yung character, and syempre, sinascan yung script ahead of time, and then, yun lang, familiarity sa environment. Especially sa Carding's house, medyo, medyo lahat ng senses gumagana sa Carding's house, lalo na ang sense of smell. Ayun. So, mas parang nakaka-in character pag nandun ka sa location. Mas ramdam mo eh. Oo. Action and romance TV series. Pisikalan yung mga scene. Paano ba kayo naghahanda para rito? Si Barbie tumalon ata eh. Tumalon naman, di ba? Siya ang mas marami talagang action scenes. Oo, kailangan talaga maging physically fit. Paano ba yung inyong mga suggestions sa inyong mga kapuso fans? I think for me, subukan nila mag-workout. Siyempre, number one, kailangan mo ng motivation kung bakit mo gusto mag-workout. Pwede nga meron kang crush na gusto mong ligawan, di ba? So, from there... Ikaw ba kaya ka nag-workout? O pampagising lang yun? I think dati nung bata ako, yun yung reason talaga? ko. Oo, Kasi bongga. para Sorry. pogi ako sa school. Pinansing ka nung crush mo? Yun lang. Siguro konti, di ba? Tsaka kasi it gives you confidence din kapag nag-workout ka. Kaya, ayun, then from there, sipag na lang, tsaka consistency. Oo. Si Barbie. Susundin ko yung sinabi niya. Hindi ko pa nasisimulan. Hindi na kailangan. Yan, oo. Kasi, Sexy upo-upo. Yeah, kita nyo? Nakuha nyo, kuya? I-ere natin yun, ha? I-ere natin yun. Ano pa bang abangan sa inyong mga karakter dito sa Maging Sino Ka Man? Maraming twist pa sigurong abangan. Barbie. Yes. Ako, abangan niyo po kung tuluyan na bang mapapalayo si Monique or si Dino sa kanyang ina na si Belinda. At kung matutuntun ba ni Gilbert, alam mo yan si Gilbert, nanggigigil ako dyan eh. Sa TV ko lang nakikita pero nanggigigil ako eh. Hindi ko pa siya nakaka-eksena eh. Pero looking forward to have scenes with Juancho Trevino. But anyway, ayun, abangan natin kung matutuntun ba ni Gilbert at ni Alex, si Dino, sa mundo ni Carding. And David, Carding. Sa akin naman kung may love siya kay Dino. Paano yung lalaki si Dino? Yun nga, joke lang. May twist lang. Yun pala yung twist doon na hindi nasahan. Oo, mahirap pala yun. Tingnan natin. Oo. Malay niyo. Oo. Love wins, diba? Tama naman din. Oo. Okay. Lastly, Barbie and David, please say thank you sa inyong fans. Saan ba kayo pwedeng i-follow sa inyong mga social media account? Invite them to watch Maging Sino Ka Man. Ayun. Sana supportahan niyo po yung Maging Sino Ka Man. 8 p.m. sa GMA, of course. And marami pa kaming ipapakita sa inyo. Yes.
tama po si David. Una po sa lahat, gusto po namin magpasalamat sa inyong mainit na pagtanggap sa maging sino ka man. Maraming salamat po. Sana po patuloy niyo pong subaybayan at makitweet din po kayo. And don't forget to watch on TV para man, 'di ba? Para mas maganda yung yung quality, 'di ba? Watch it with your family, ganyan. Mas magandang manood po sa TV. Tapos makitweet po tayo para updated po tayo. And then, follow nyo po si David sa kanyang TikTok. Magaling po siya sumayaw. With Argus. Oo, siya. Kagabig mo daw si Argus. Oh, yes. And again, maging sino ka man po, patuloy nyo pong panoorin. Gabi-gabi po yan sa GMA Telebabad. Alas 8 ng gabi pagkatapos ng 24 oras. Maraming salamat, Barbie and David. Ingat kayo palagi. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Hindi bababa sa 100 katao ang nasawi sa sunog sa gitna ng wedding celebration sa Hamdaniya, Iraq. Tunghayan sa Globalita. Nauwi sa trahedya ang selebrasyon ng kasal sa Iraq matapos na lamunin ng apoy ang wedding hall sa Hamdaniya. Sa report ng Iraqi News Agency, hindi bababa sa 100 ang nasawi sa sunog habang aabot sa 150 ang sugatan. Nagbula raw ang sunog sa fireworks at kandila na ginamit sa wedding celebration ayon sa Local Civil Defense Authority. Mabilis daw kumalat ang apoy dahil highly flammable ang materyales sa wedding hall. Abot sa 800 ang lahat ng bisita sa naturang kasal. Sa Canada, kakaibang thrill ang inamot ng mga sumakay sa amusement ride sa isang park sa Ontario. Ito matapos itong pumalya at huminto ng nakabaligtad sa loob ng 30 minuto. Ilan ang nakaramdam ng paninikip ng dibdib at pananakit ng paa dahil sa pagkabitin sa ere. Naayos naman ang amusement ride at ligtas na naibaba ang mga sakay. Inaalam pa ang sanhi kung bakit ito nag-malfunction habang pansamantala munang isinara ang ride. Rizuniga para sa Mornings with GMA Regional TV. Family Feud magbabalik sa GMA sa October 2. Tunghayan sa report. The break is over dahil mapapanood na ulit sa GMA ang game show ng bawat pamilya, ang Family Feud. Tiyak na abangan ng mga witty questions and challenges na dapat harapin ng bawat contestant. Gagawin din daw itong mas fun and exciting. Hosted by Kapuso Primetime King Dingdong Dantes, ipapalabas ang Family Feud sa GMA ngayong October 2. Kung kinakiligan ng pag-aalaga ni Dino kay Carding sa maging sino ka man, lalo namang naging mas kapanapanabik ang mga susunod na eksena matapos madatnan ni Betty at Libag ang dalawa na magkatabing natulog. Magkayakap ang mga ito nang magising sa hiyaw ni Betty. Bintang niya, bakla si Dino. Gayon din ang duda ni Libag at mga bata. Sasakit naman ang ulo ni Carding sa tila love triangle sa pagitan ni Betty at Dino. Sundan ang mga susunod na eksena sa maging sino ka man, 8 p.m. pagkatapos ng 24 oras. Gab De Luna para sa Mornings with GMA Regional TV. Hinahangaan ng isang estudyante sa Cagayan State University sa bayan ng Apari dahil pinagsasabay ang kanyang pag-aaral at pagkahanap buhay para may pambaon sa eskwela. Siya si Brian Kim Gonzalez de Leon, 23 anyos at third-year student sa kursong Industrial Technology. Pagpasok ni Brian sa kanilang campus, bitbit niya ang mga panindang popcorn. Naglalako siya tuwing walang klase. Bilib daw ang mga kaklase sa sipag ni Brian. Payo niya sa mga kapwa-estudyante na walang dapat ikaya kung nagsusumikap sa buhay. Mga kapuso, gagawin naming mas inspiring ang inyong morning dahil oras na para sa ating #MorningFeels. A dream doesn't become reality through magic. It takes sweat, determination, and hard work. By Colin Powell.
Akala ko ako yung Oo nga eh. hinihintay ko. Hinihintay ko rin. Sabi ko, ay, hello, ako na pala. Oh, speaking of hard work, partner, Yes. patuloy tayong magsusumikap sa pagbibigay ng serbisyong totoo sa ating mga kapuso dahil ngayong araw, ipinagdiriwang natin yung 3 anibersaryo ng Mornings with GMA Regional TV! Nako mga kapuso, maraming salamat sa patuloy niyong pagsuporta at pagtutok sa Mornings with GMA Regional TV. Sabay-sabay po tayong gumising ng maaga para po tumutok sa Mornings with GMA Regional TV. Tama. Maraming salamat sa mga kapuso natin na nakatutok sa Mornings with GMA Regional TV. Morning habit to. Every 8 in the morning. Oo. Di ba? Ako na! Mga kapuso, 88 days na lang, Pasko na! Maraming salamat mga kapuso sa pagtutok sa Mornings with GMA Regional TV. Samahan nyo kami mula Lunes hanggang Biyernes. Ako po si Joanne Punsoy. Maaaring mapanood ang ating episode sa www.gmaregionaltv.com at mag-subscribe sa official YouTube channel ng GMA Regional TV. Ako po si CJ Torida, buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.